Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang Iparas kay Paras sa second season. Magandang hapon, ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Ito po si former Secretary Jing Paras. At ang inyong lingkod, Ado Paglinaban. Ay, kumusta na? At siyempre, patuloy ho tayo na tatalakay sa mga mainit na issue na pinakamalapit sa sikmura ng taong bayan. Secretary Jing, ano ba ang pinakamainit na Yes, issue? magandang hapon muli sa ating mga kababayan, lalo na itong ating mga middle class, itong lower middle class na sobrang paghihirap ngayon. Tumaas ng todo yung ating presyo ng langis, apektado lahat itong sektor na ito. At hindi pa na-resolve yung issue ng food security, lalo na yung presyo ng bigas. At ito na naman, nagsasalita na naman itong Pangulo na puro kabulastugan ang ginagawa sa ating bansa. Walang klarong management, walang klarong liderato. Ito, pakinggan natin itong si Marcos. Ito si Makoy. Ito, pakinggan natin yung mga pinagsasabi na naman niya. Lahat ay kaya't namin na pamimigay ay dahil, alam niyo po, ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas dahil yan ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko sa ating mga kasama sa customs, ko sa kanila, kailangan higpitan ninyo ng mabuti at huwag kayong papayag na may pumapasok na smuggled na bigas. Yan, ito na naman, nagyayabang na naman na mapababa daw yung presyo. At ang biniblame na naman niya, ang mga hoarders, mga smugglers. Eli, ano masasabi mo sa mga kasinungalingan na naman itong si Marcos Jr.? Pero matagal ng problema yung sa hoarders at smugglers. Kung talagang seryoso na solusyonan ng gobyerno itong problemang ito, dapat matagal na kasi sabi niya noon, bilang na ang araw. Nakakailan po na tayo? Tapos ito ba, ito nga, sinasabi niya, nung sona niya, sinasabi na niya ito. Ito, pakinggan natin yung sona niya. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Bilang na ang mga araw ng smuggler or hoarder, mga hoarders na yan. Pero, anong masasabi mo? Marami ng linggo yan at ilang buwan na yan na lumipas. Pero ngayon, ito na naman, wala siyang magawa. Wala namang nahuli na hoarder, wala namang nahuli na wala namang na prosecute.
walang ginawang iba kundi sinakripisyo ang mga traders, sinakripisyo ang mga mahihirap nating mga tindera sa palengke, binawasan yung presyo. Nakabili na yung mga tindera natin ng mataas na presyo ng bigas at tinapyas ang presyo at nagkalugi-lugi ang mga ating mga tindera. Sinakripisyo dahil sa kabubuhan nitong presidente na ito. Sa kanyang walang kakayahan na magpapatakbo nitong bansa na ito, Eli. Ito, sinasabi niya, tingnan natin itong mga kasama natin sa customs. Yung pinapakita niyang mga bigas sa likod ay mga sa Zamboanga, nakalusot ng mga bigas. Nakakatawa. Kung galing yan sa labas ng bansa at nakalabas na at hinahabol doon sa paano nakalabas yan sa Bureau of Customs? Kung ang kanyang Customs Commissioner ay matino or ang kanyang mga customs empleyado ay matino, hindi makakalabas yan ng buhay sa pier. Kung hindi tama yung binayad na buwis, paano? Nagkaayusan. Tapos ngayon, nagkasabwatan with the importer, nakalusot ngayon, at dahil nga sa manipulation dyan, ngayon, ihahabol ngayon ng customs. So, tama ba yung Bureau of Customs? Paano? Tatanungin natin itong kumag na commissioner na ito. Ito, sino ba itong commissioner na ito? Ito, inano na ito ni Ping Lacson Pakinggan natin, My sources confirm that the following departments and sections in the Bureau of Customs continue to take their tara per container. At this point, here are the names of identified collectors and bagmen. Bien Rubio, Jerry and Diego Santiago for the Intelligence Group. Bien Rubio again for Intellectual Property Rights Division. And Attorney Benil Bakilan for the District Collector Manila International Container Port. Sino ba yung customs commissioner ngayon? Anong sinasabi ni Ping Lacson? Ben Rubio, bagman sa isang opisina. Bagman pa rin siya sa isang opisina. Ano ba ang ibig sabihin ng bagman? Ay, ano ibig sabihin ng bagman? Taga-ayos. Taga-awas ng panunuhol. Siyempre, masuhol yan, di ba, Kado? Tama ba yan? Taga-kolekta. Taga-kolekta ng mga suhol. Kasi noon, bata pa siya ng Commissioner of Customs. Ngayon, siya na ang Commissioner, siya na naman ngayon ang may bata-bata na taga-kolekta para sa kanya. Yun ang ibig sabihin. So, totoo na may tara system dyan. At totoo na itong mga bigas na nakalabas at hindi, ang sabi ni Marcos, hindi daw na-distribute, tumaas ang presyo, ay nakalusot yan sa Bureau of Customs. Paano nakalusot? Pero, Secretary Jim, bagutin ko lang paano nakalusot? Dapat, ang una niyang sinita, yung Customs Commissioner. No. Kasi bakit nakalusot Dapat yun ang unang sitahin. Baka doon ang problema. Bakit niya sisitahin? Nagbibigay. Ganun ba? Di umano. Nagbibigay. Anong ng binibigay? tara. Tara. Siyempre, nangungulikta ng tara. Sabi ni Ping Lacson, noong panahon Bagman. niya, tara, bagman ito. Ngayon, base sa mga report sa nakikita natin dyan sa customs ngayon, hindi na siya bagman. Taga-impose na siya ng tara. At may nagkukolekta para sa kanya. Pero inaabutan, di umano ang sa taas. So, kung ako, nasa taas ako, bakit ko sisitahin ito? Nagbibigay. So, Buddha bill na naman pala ito. Buddha bill. Tapos, nag-iinarte na naman itong presidente na bulok. Sasabihin niya, ito, nandito yung mga bigas, ipamimigay namin. Unang-una, labag sa batas yan kasi hindi pa yung mga bigas na kinonfiscate nila, may due process yan Tama. Unang-una, ito, i-analyze natin. Nakalabas na ngayon yan. Galing yan sa barko. Galing sa abroad. So, syempre, saan ba yan
saan ba yan dadaan? Sa customs port, di ba? Oh, the port, now where there is a Bureau of Customs. Lahat ng port. Lahat ng port may Bureau of Customs. Customs. So, paano nakalabas yan? Yung pinakita yon ang alam ko sa Zamboanga yon, kinumpis ka nila. That's violation of due process. Dahil, hindi pa final tapos, ipamimigay mo na. Napaka-violator sa batas ito si Marcos. Ha? Tinanong mo ba ang Bureau of Customs kung final na ba yan at pwede nyo na bang ipamimigay yan? I mean, there is a law which gives Bureau, the importer the right. Dapat sampahan mo ng kaso. Wala kang sinampahan ng kaso. Ano? Tingnan natin ito si Swansing o sino yung mga smuggler. I, as principal author of House Resolution Number 11, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, a certain Aaron, operating in MICP and POM, Manuel Tan, Leia Cruz, June Diamante, Lucio Lim, and Jerry Tebes. Oh, yan ha. Oh, yung Michael Ma, very prominent yung pangalan na yan. Oh, smuggler ito. Now, Mr. Marcos. Yan ba yung sinasabi na minsan biyahe ng mag-asawa? Oh, ipakita Ano natin ba yan? yan. Ano Ha? ba yan? Oh, Ano ba yan? tatanungin natin si Mr. Marcos. Mr. Marcos, bakit hindi mo sipain yung Bureau of Customs na commissioner mo? Ha? Paano? Ikaw, napaka-inosente mo, Mr. Marcos. At tinuturo mo yung bigas sa likod mo habang nagtatalumpati ka. Pero hindi mo siya tinanong, Mr. Rubio, paano nakalusot nakalabas ito? Saan ba galing ito? Hindi ba nilabas ito sa customs? O, bakit mo kinukumpiskate? Paano, in the first place, hindi dapat pa yan, nandun pa dapat sa pier yan kung hindi nagbabayad ng buwis. Tama. The fact na nakalabas na sa customs, this is presumed that the importer has paid the proper taxes. Paano nakalabas? Porque nahuli ka ngayon ni Bongbong Marcos, kasi pinalabas mo, nagkahatian siguro kayo dyan, ngayon nahabulin mo, kinakawawa mo yung importer. Kasi nagbayad na yan, nagkayarian na kayo doon, ngayon hahabul-habulin mo kasi nagagalit ang amo mo. Dahil ang daming mga bigas na nakalabas na nabayaran na, pero hindi sapat ang binayad na taxes dahil nagkaayusan. Ngayon, hinahabol-habol nyo kasi nagka-shortage ng bigas. At sinasabi, ang ating bansa ngayon, Eli, is the number 1 importer of rice. Tinalo pa natin yung Tinalo pa China, China. na So, napakalaki oh. ng populasyon. So, Mr. Marcos, paano ngayon po, Mr. Marcos, na nagkaka-shortage tayo at even to the extent na sinakripisyo mo ang ating mga tindera. Tinapyas mo ang presyo ng bigas through an executive order. Instead of firing this Bureau of Customs official na pinalusot yung mga bigas na yan, at ngayon, itong mga importers at naging hoarders ay sila ngayon ang hindi nagre-release ng mga bigas. Oh. So, can you imagine we are the biggest importer of rice and yet the price is still 60 pesos, 55 to 60 pesos. Now, nag-promise ka na 20 pesos lang. You have not done anything to this country, Mr. Marcos. Ha? Di pa? At sinasabi ni Swansing na ang smuggler, hindi mo naman nahuli Sabi mo, bilang na ang araw nitong mga smuggler, pero hinuli mo ba? Sino? Itong Michael Ma. O, pakinggan natin itong si Michael Ma.
ito, Sa pamamagitan ni Maharlika. Jack ni Maharlika. Ito, pakinggan natin si Maharlika. Si Martin Araneta na kapatid ng First Lady, siya po ay Vice President sa kumpanyang yan. Na dyan din nag-uopisina yung ate niya, dyan din nag-uopisina si Michael Ma na pinatatawag sa Congress dahil sangkot daw sa mga illegal na gawain, smuggling, chuchu, sibuyas, hoarding, whatever. Okay, ngayon mga hitad, may papakita ko sa inyo video para pandagdag na kaalaman. Okay, eto na. Michael Ma and Liza Marcos here. Alright, so nakita nyo yan, sa Davos yan. First Lady o Mrs. Marcos, the President, and Michael Ma, na pinatatawag sa Congress dahil sangkot sa sibuyas, rice, sugar hoarding, etc., etc. Sinasabi ni McCoy, itong presidente natin si McCoy Koy, na bilang na ang araw nyo. Pero, paano mo hulihin ito si Michael Ma? At sinasabi ni Sonsing, ito yung numero 1 na smuggler. Kung mahal naman ang asawa niya, ito si Michael Ma, magkatabi pa sa Davos, Switzerland. Paano mo hulihin yan? Baka umpog na naman yung ulo mo sa asawa mo, Mr. McCoy. Ha? O, di ba? Tsaka may mga aligasyon na parang magkasosyo ba? Sa isang- Magkasosyo. Yung, Di umano, ha? yung kapatid, Yung kapatid. di umano, sabi ni Marlica, yun ang partner. Yung kapatid nung asawa ni Marcos, yung si Martin. Martin Araneta, younger brother, ay ang partner ni Michael Ma. Di umano. Yun ang sinasabi ni Marlica sa kanyang expose. Now, paano mo hulihin? Paano mo sasabihin bilang na ang araw nyo, mga smugglers? Kung protektado nyo naman yung smugglers, ano masasabi nyo dalawa? Ha? Doon sa mga kabulastugan itong si McCoy Jr. Inside job yan eh. Ha? At officer pa daw doon sa nag-iisang korporasyon yan. No. The same building nag-uopisina. No. Sobra-sobra naman So, tayo ba ay Oh. maniniwala dito sa McCoy Jr. na ito na puro lang binubudol-budol tayo parati, araw-araw? Ang galing-galing na mga babasahin niya yung sa teleprompter at sasabihin niya na ganito, ganyan, magaling siya magsalita, pero puro walang laman ang sinasabi. Puro kalokohan lamang dahil alam natin ang katotohanan ay sila ay kasabwat di umano sa mga smugglers. Pero binabanggit mo na kung kasosyo ng kapatid ng First Lady, di umano, itong si Michael Ma. So, pwedeng ito ang sagot sa napakaraming tanong. Bakit hindi natuloy yung investigasyon ng mga mababatas at hindi napatawag ito? Hindi napatawag. Ang pinapalagi nilang culprit, yung Leah Cruz. Pero yung mga Chinese names, yung Eugene Ma, yung mga Tan, o mga Tebes na ginagamit yung pangalan ni Tebes pero mga inchik yan, ay mga nakakalusot na mga inchik. Hindi pinatawag sa Kongreso. At saka baka ito rin ang dahilan kung bakit tayo umalis yung sekretaryo na yan ng agriculture dyan. Siyempre. Kaya ayaw niya Bantay sa lakay. Bantay sa lakay. Kasi nandyan Secretary of Agriculture, pero siya yung ito sa sugar nga Sinabi ni Panganiban, utos ni Marcos tatlo lang ang pipiliin tatlo. There are 36 importers of sugar. Why only choose? At saka, sabihin ni Panganiban, sinabi ni McCoy na tatlo lang daw at hindi nahintayin yung sugar order. Proceed. Tingnan mo. Tama ba yung klaseng tao na yan, yung si Marcos? Tapos ito, tanong natin dito sa Customs Commissioner na Bagman, ika nga ni Ping Lacson, itong si Rubio, at saka itong Bakiran. Sinasabi ni Ping Lacson, may dossier siya ng mga bagman ito. Paano naman nalagay na Customs Commissioner yan? At balita ko, panay ang smuggling ngayon ng bigas. Tapos, pagka nakalabas na, huhulihin kuno nila. Paano naman nakalabas ang mga hundreds of thousands of tons in Ormoc or in Orani Port?
ng mga maliliit na ano, bakit not in Port of Manila? Why is it in Orani? Or why is it in Ormoc ang bigas nilalabas? Mayroon bang isang smuggler na politiko din na pinalusot yan at kalahati lang ang bayad ng tax na binayad? Kaya nga nagkakaroon ng ang daming mga importers ngayon na nalabas na yung bigas dahil nagkaayusan na. Tapos tatanungin siya ni Marcos, bakit yung mga bigas niya? Sir, hinahabol po namin kasi hindi nagbayad. Dapat kung bright pa itong Makoy na ito, ang dapat niya sabi, ikaw, punyeta ka na Customs Commissioner, paano nakalabas yung mga bigas na yan? At nasingil mo na dapat ng tamang buwis yan. Ngayon, saka lang ninyo habulin. Yung Golden Harvest, yung mga iba-ibang mga importer niya, na mga maayos na importer. Nalabas na yung bigas, saka lang habulin. Tapos ngayon, i-confiscate nyo. In violation of due process. Kasi, wala pang finality yan eh. Ngayon, kinasabwat nila si Marcos to violate the law. To violate due process. Kasi hindi pa final yung kaso ng mga importers na yan dahil they can file motion for reconsideration. They can file a case in court. And yet, wala pang final, kinumpiskate na at ngayon, akala mo, ang solusyon niya sa problema ng mataas na presyo ay magdi-distribute ng bigas. Ilang tonelada ba ang i-distribute mo para ma-address yung problema ng prices ng bigas, Mr. Marcos? Kayo, partner, magbibigay kayo ng final ninyo, statement dyan sa issue na yan. Michael Ma. Mahirap manghuli kung nasa loob ang mga operators. At dugtong-dugtong ang mga bituka ng mga ito. So, ano ba talagang dapat nagawin natin dito, Eli? From the top to the bottom, kasabot eh. Alamak eh. Tapos mag-aartista na, sabihin ko sa mga kasama natin sa customs na, huwag nang payagan yung mga ganyan. Nakalabas na nga eh. Paano nakalabas? Galing sa barko yan eh. Nagdadak dyan sa ship, sa port. Galing sa ship, sa port. Tapos, naka-container yan eh. Ini-inspection, hindi naman makakalabas yan eh. Kasi may gwardiya ang Bureau of Customs sa mga puerto. Pero talagang pinakapangunahin na responsibilidad dyan, yung Customs Commissioner, Bureau of Customs. Kasi sila nagbabantay. Yes. So kung nakalusot yan, pinalusot nila. Pinalusot. At alam na. At saka, walang ginawa si Marcos. Imbis i-file out niya itong Customs Commissioner at saka yung Deputy Commissioner na sinabi na ni Ping Lacson na bagman, mga kurap, di umano, tuloy-tuloy pa rin. Hindi ka na magtataka kung bakit hindi pina-file out, hindi ini-scold or nire-reprimand. Dahil nagbibigay kay ma'am or kay sir, di umano. Di ba? So dito, Kado, malabo yung binabanggit na rice, yung sufficiency. Magkaroon tayo, malabo yan. Napakalayo. Alam mo, kaya ako nababanggit yan, bilyong-bilyong piso ang ipinopondo, di ba, sa Department of Agriculture, maging sa irrigation, para makamit yung hinahangad na yan na magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Pero malabo, no? He's playing, yeah. So, wag na natin budgetan. Iiba na lang sa iba. Ang priority, wala naman talaga sa production. Sa importation talaga. Importation. Dahil mayroon doon. Meron pala. Merong bigas doon. may magic Ayun. license. Okay. So, yun po, ilan lang sa mga issue nating pinag-uusapan ngayon at sa mga susunod na araw. Alamin natin. So, ang parting words natin dyan, Mr. Marcos, Makoy, or Mako for short. Sir, wag naman bubulahin mo o guguyuhin mo ang taong bayan. Pinapaganda mo ba ang food security na ating bansa?
ikaw ba ay may nagawa bilang agricultural secretary? Wala po. Ha? Pinahirapan mo ang taong bayan dahil wala kang kakayahan. Kaya nga si Jokno at si Balisacan, nagsasabi na si Balisacan na dapat ang uupo dyan. Pinapatalsik ka na nga ni Jokno at sabi niya, si Balisacan ay may kakayahan dyan sa Department of Agriculture. Ganun na si Balisacan. Oo. Sir, volunteer. Oh. Ikaw, sinasabi mo, walang Marami daw may gusto sa kanya. Marami Mga daw may kilit. gusto na siya, nandyan ka. Hindi po. Pati yung Secretary of Finance at Secretary sa NEDA, gusto nang alisin ka dyan at sila nang uupo Ay, dyan. kaya pala merong may chismis na baka matanggal itong si Jokno. Oo, matanggal. May mga report na gano'n. Oo, kasi si Jokno, fed up na rin. Ha? Kasi ang dami niya sinasabi tungkol dyan sa Agriculture Secretary. Oo. Tapos, yung pagkamatubad ng price cap, Oo. sinabi, wala akong alam dyan. Wala Sa akong Japan alam kami. dyan. Hindi Wala kami akong konsulta. alam dyan. Hindi kami kinonsulta. Bobo yung nagpa-implement dyan, sabi ni Jokno. Delikado. Kaya nga sisipain talaga. Kasi siguro Baka gusto na rin umalis. baka gusto na rin kasi Parang dahilan na lang, no? naiinita na eh. Tapos ngayon, Kakahiya. ngayon, inuudyukan yung mga farmers na pinaparesign si Jokno. Inuudyukan yung farmers group. Jokno, mag-resign ka na kasi mag-i-impose kayo ng tarif. Hindi, hindi Kasi hindi na Jokno. Pinapa-reduce nyo yung tarif. Yung taripa para sa importation ng Sa bigas yan. importation ng bigas, pinapa-reduce daw ni Jokno. Pero parang mali si Jokno kasi ang pinapa-reduce ng lahat, yung taripa sa langis, produktong Sa langis. petrolyo. Para Ang pinapa-reduce yung smuggling. Okay, maraming oras. Hanggang sa susunod po na edisyon, ha? Magandang hapon. Babalik po kami.